So, you are going to sleep with me? Maang na napatingin ako sa kanya. Kita mo ang utak ng lalaking ito. Pinamiwangan ko siya. I mean, sleep in one room? Nagkandabulol pa ang loko. Don't get your high hopes about this setup, Leviste. In case you don't know, this room is bigger than your condo. 2-bedroom with 1 connecting room. Kaya hindi natin kailangang magsiksikan sa iisang kwarto. Napalabi ito. Pagpapakyut na naman ang sungkit. Ayos lang, parang nasa condo noon, when you are still my PA. I miss that, Isabel. You know what? Your real name suits you. Alexa Isabel is beautiful just like you. Seryoso niyang sabi. Nag-init ang pisngi ko. How did he become so direct? Hindi naman siya ganyan dati. Life is short, Isabel. Kung nagkataong minalas ako at namatay, marami sana akong pagsisisihan. Dahil marami akong bagay na hindi nasabi sa'yo. Noong una kitang nakita sa kalsada, you look so beautiful, kahit nakasimangot ka. I still kiss from you and little did I know. Later you stole my heart. I fell in love with you, and I'm so sorry kung hinayaan ko si Mami na sirain tayo. If you'll give me another chance, I promise to make it up to you every day of our lives together. Napaiyak ako. Memories flash in my head. Mula nung una kaming magkita. Pinahid niya ang mga luha ko. I'm sorry. Pinaiyak na naman kita. I'm sorry. Anya. Hinayaan ko siyang yakapin ako. I smiled through the tears. Bakit ba ang drama mo? Di ba nga sabi mo, basta kulot matagal mamatay kasi salot. Biro ko na siya namang ikinatawa niya. We'll take things slow and so. I'm not going anywhere. Ayos lang ba? Sure, babe. Anya sabay kindat. I rolled my eyes. Napakanya talaga. Napakalakas ng loob. Nagpahinga ito sa kwarto. Pagkatapos niyang magdrama. Nasobrahan yata siya sa anesthesia. Nagiging drama king na si Sungkit. Buti na lang gwapo pa rin siya. But deep inside me, umabot sa puso ko ang mga sinabi niya. Wala naman talagang dapat kaming problema kung hindi nakialam ang dragona niyang ina. Umabot sana sa kanya ang pagkamuhi ko. Madapa at mabilaukan sana siya. Hars, saway ng mabuting bahagi ng sarili ko. Bumaba ako para makita si Ate Chloe. Lumabas daw ito saglit. Sabi ng sekretarya niya. My, in love ang kapatid ko. Tukso na ate pagpasok niya. What? Paano mo nasabi yan, Chloe Alexandria? Ate? Mali yata na pinuntahan ko siya. Huwag ka nang magkaila. You have this smile in your dreamy face. Sinagot mo na ba si Enzo? Mana talaga siya kay Mami. Nagmamadali. Nope, not yet. Please ate, don't be like Mom. We'll get there. Gusto kong magsimula ulit kami ni Enzo. Without rushing things. Bakit mo pa patatagalin? Kung sasagutin mo lang din naman yung tao, di ba? You almost lost him. Kaya kung ako sa'yo, huwag ka na magsayang ng oras at panahon, Isabel. But anyway, buhay mo yan. Do as you please. I just want you to be happy. Niyakap ako ni ate. I know ate, I know. Thank you. Saka naman pumasok si Tita Colleen. Thanks God. Nagkita din tayo, Isabel. I'm about to head back to Manila. Ano nang balak mo sa Leviste Corporation? Now that things between you and Lorenzo are getting good. Nagkibit balikat ako. Sorry, tita. Honestly, nawala sa isip ko ang about sa kumpanya. I don't know anymore. Paano ko itutuloy ang plano kung ganitong bumabalik ang nararamdaman ko kay Enzo? I know. Somehow naisip na rin namin ng mami mo na posibleng mangyari ito. You know how positive your mom is? Pero ililipat ko pa rin sa pangalan mo ang shares ko sa kumpanya para magdalawang isip si Lian Leviste na kalabanin ka pa. Pumayag na ako sa gusto ni tita. Iniwan ko sila ni ate para makapag-usap silang mag-ina. Nag-order ako ng merienda bago bumalik sa kwarto.
Binilinan ko na i-deliver na lang nila kapag ready na. Nakabukas ang kwarto na gamit ni Enzo. Gising na marahil ito. Napakunot ang noo ko nang marinig ko itong nagmura. I went to his room. He's struggling changing his shirt. Ako na. Inalalayan ko siyang palitan ang suot niya. I'm sweating. Kaya magpapalit sana ako. Ang baho ko na. Nilapit ko sa ilong ko ang hinubad niyang damit. Hindi naman na. Maarte ka lang talaga. Malapad ang ngiti nang tignan ko siya. Nagpalipat-lipat ang mata niya sa akin at sa hawak kong t-shirt. Mabango ba ako, babe? Napaatras ako nang dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Taking his step forward. Pinaningkitan niya din ako ng mata. In a playful way. Ang masaklap, wala na akong atrasan dahil may pader sa likod ko. Sana hindi na uso ang pader. Lorenzo? Kabadong sambit ko sa pangalan niya. Kasalanan ng nakaharang na pader. He brushed his nose to mine. What are you doing? Sabay lunok ko. Inaamoy ka din. Ang lagay, ikaw lang ang may karapatang singhutin ng amoy ko, babe. I tried not to laugh. Kanina pa yan kakababe niya sa akin. Ang tangkad niya talaga. Kailangan ko pang tumingala para makita ang mukha niya. Napatingin ako sa labi niya. Shit, Isabel. Wrong move, baby. Ngayon naman, baby. What did I do? Sexy, anya. Nakatingin ito sa mga labi ko. Nakagat-kagat ko pala. Nalaki ang mata ko nang hepitin niya ako sa bewang at saka siniil ng halik. Namalayan ko na lang na ginagantihan ko na rin ang halik niya at kusang ipinulupot ang kamay ko sa batok niya. Sira yata ang aircon sa kwarto niya. Ang init ng pakiramdam ko. Kaya siguro pinagpawisan siya kanina. Lorenzo's points of view. I smiled mentally dahil sa pagtugon niya sa halik ko. Mas sinigpitan ko ang pagyakap sa bewang niya nang kusang pumulupot ang kamay niya sa batok ko. Kissing her is addicting. Unti-unti na ring sumisiklab ang damdamin ko sa kanya. I trailed kisses down to her jawline, pabalik sa mga labi niya, kissing her gentle and passionately. Damn, I want her. I kiss her with all the love I got for her. I miss having her in my arms. And so, ipinasok ko ang kamay ko sa loob ng blouse niya habang mas pinapalalim ko pa ang halik. Dinapa ko ang flat niyang tiyan. And so, I love the way she moans my name. Again, I trailed kisses to her jaw, to her earlobe, pababa sa leeg niya. Sus Mariosep. Mabilis na itinulak ako ni Isabel nang may biglang nagsalita sa may pinto. Ma'am? Tita? Halos magkasabay naming bigkas. Mabilis na inayos ni Isabel ang sarili. Pulang-pula ito. Pinandilatan niya ako ng mata as if it was my fault alone. Wala namang naghahalikang mag-isa lang. Mabuti na lang hindi ko isinama si Maui. Lalo na't nasa gitna kayo ng mainit na... never mind. Nandito na ang merienda ninyo. Dumaan lang ako to check on Enzo. Umalis na si tita sa may pinto. Isabel elbowed me bago sinundan ang mami niya. Napaka-brutal na babae. Sumunod na rin ako sa kanya. I know you're old enough, Isabel. Pero paano na lang kung ang daddy mo ang nakakita ng nakita ko? Alam mo naman yon. I overheard, tita. Nasa kitchen ang mga ito. Galit pa siya? Hindi ko alam na ito palang paraan para mapabilis ang paggaling ni Enzo, anak. Kasabay ng mahinang tawa ni tita. Mom, please. My poor baby waned. Siguradong pulang-pula na naman ang mukha niya. Pinuntahan ko na sila. Sinamaan niya ako ng tingin. Ngumiti naman ako kay tita. Ang bait-bait ng mami niya. Kabaliktaran naman ng ugali niya. Kanino kaya siya nagmana? Tita, pwede ko po ba kayong makausap? Hindi ko gustong mag-isip siya ng masama tungkol sa amin ni Isabel. Dahil sa naabutan niya kanina. Oo naman, Enzo. Doon tayo sa sala. Nauna na si tita. Akmang susunod si Isabel. Pinigilan ko siya sa braso niya. Can I, talk to your mom alone? Nagdikit ang kilay niya.
Magsusungit na naman siya, panigurado. Ano naman ang sasabihin mo sa kanya? No. Matigas nitong sagot. Please, babe. Tigil-tigilan mo nga yung kabibabe mo sa akin. Hindi ako baboy. Asus? Kunyari pa yan. Gustong-gusto niya naman. Please, baby. Let me talk to my future mother-in-law, okay? Hinalikan ko siya sa noo. Bago pa siya makapag-react, sumunod na ako sa sala. Tita, I'm sorry po sa naabutan ninyo kanina. Huwag niyo po sanang isipin na yun lang ang habol ko sa anak ninyo. Mahal ko po siya. Nagkamali po ako dati dahil nagpadala ako sa kasinungalingan ng mami ko. Nasaktan ko po ang anak ninyo at pinagsisisihan ko na po yon. Kung sakaling bigyan niya ako ng isa pang pagkakataon, pinapangako ko po na hindi ko na siya sasaktan ulit. I will protect her even against my own mother. Ngumiti si tita. Unang kita ko pa lang sa iyo sa party, Enzo. Alam ko na agad na mabuti kang tao. At tulad ng sabi ko kay Isabel, noong nalaman ko ang mga nangyari, maaring biktima ka rin sa kasinungalingan ng mami mo. Ina rin ako. Pero hindi ko kayang manipulahin ang buhay ng mga anak ko, gaya ng ginawa ng mami mo. Pero siguro ganun talaga. May kanya-kanyang paraan ang mga ina para protektahan ang mga anak. At sana dumating ang panahon na magkaayos din kayo ng mami mo. Dahil pareho nating alam na kahit ano pa ang gawin niya, mami mo pa rin siya. Isa lang ang hihingin ko sa'yo, Enzo. Ayokong makitang nasasaktan o umiiyak ang anak ko. I was right. Napakabait ni tita. Sana kahit konti, nagmana si Isabel sa kanya. Makakaasa po kayong hindi ko na ulit hahayaang masaktan ng anak ninyo. Maraming salamat po sa pangunawa. Ang dad na lang ni Isabel ang kailangan kong kausapin. Tapos na kami mag-usap ni Enzo, anak. Pwede ka nang lumapit dito at samahan si Enzong magmerienda. Hindi yung pasilip-silip ka dyan. Lumapit sa amin si Isabel. Nakagat ang labi. Paano? Huling-huli. Ano ba kasing pinag-usapan ninyo? Curious na tanong nito. Ano pa bang pag-usapan namin nitong boyfriend mo, kundi ikaw? Sabay kaming napatingin ni Isabel sa mami niya. May nakakaloko itong ngiti. Ma'am, protesta nito sa ina. What? May mali ba sa sinabi ko? Lalong lumapad ang ngiti ng biyanan ko, ni tita. Whatever, ma'am. Pero pasimple ako nitong kinurot sa tagiliran. Gustuhin ko mang umaray. Nasa harapan namin ang mami niya. I'll go ahead. Sa bahay na kayo mag-dinner mamaya. Gustong kausapin ni Enzo ang daddy mo. Tumayo na si tita. Pero ma'am, wala namang sinabi si Enzo. I don't mind. Gusto ko naman talaga makausap ang daddy niya. Sinabi niya noong nasa ospital pa siya. Makakalimutan ka na, Isabel. Dadaan pa ako sa opisina ng ate Chloe mo. Mauna na ako. Enzo, magpagaling ka. Iwasan niyo muna ang extra activities. Baka dumugo yung sugat mo. Hinatid ko si tita sa pinto. Nakaawang naman ang bibig ni Isabel nang malingunan ko siya. Iniisip kaya ng mami niya na may nangyari na sa amin? Kasalanan mo kung bakit tayo naabutan ni mami sa ganoong sitwasyon. Hawak-hawak nito ang tropilo at akmang ihahampas sa akin. Hep, ang sugat ko. Baka dumugo. Hindi pa magaling. Nag-isip ito saglit, saka ibinabang hawak na unan. Umupo na ito ulit, saka uminom ng juice. Pasalamat ka. May sugat ka. Bulong nito. Anong sinabi mo kay mami? At bakit gusto mong kausapin ng daddy ko? Wala siyang alam sa mga nangyari and he doesn't need to know kung gusto mong makalis ng Cebu ng buhay. Napalunok ako sa sinabi niya. So, sa daddy niya siya nagmana. Nagdadalawang isip na tuloy ako kung kakausapin ko pa ang daddy niya o wag na lang. Lumagap ang palad niya sa pisngi ko. Ouch! Sinamaan ko siya ng tingin. Bakit mo ako sinampal? Parang namanhid ang pisngi ko. Napakasadistang babae. Sorry. Nakatulala ka kasi. Hindi ako sumagot. Tinitigan ko lang siya. I said, I'm sorry. Tila naiinis na sabi niya. Siya na nga ang nanampal. Siya pa itong galit. Hindi porket nandito ka sa teritoryo mo, pwede mo na akong pagbuhatan ng kamay.
Kunwari galit kong sabi. Muli kong dinama ang nasaktan kong pisngi. Saka siya pinaningkitan ng mata. Sorry na kasi, hindi ko sinasadya. Hindi ulit ako sumagot. Kunwari galit pa din ako. Namula yata yung pisngi mo. Sorry na. Ikaw kasi, kinakausap ka bigla ka na lang natutulala. Nanulis ang gusto nitong sabi. Napatingin ako sa labi niya at hindi ko maiwasang maalala ang nangyari kanina. Iniwas ko ang mata ko sa labi niya. Baka mahalikan ko na naman siya. Enzo? Kuha nito sa pansin ko. Hindi pa rin ako sumagot. Baby naman eh. At tumigil ang mundo ko. Did she just call me baby? Hoy, Anya. Ulitin mo nga yung huling sinabi mo. Utos ko sa kanya. Enzo. Kunot noong banggit nito sa pangalan ko. Nope, hindi yan. Yung huli. Pilit itong tinatago ang ngiti. Hoy, kibit balikat nito while containing her smile. Isabel, bago yan. Anong sinabi mo? Banta ko sa kanya. Wala. Bahala ka dyan. Namulang magkabilang pisngi niya. Gusto mo bang ulitin natin ang nangyari sa kwarto kanina? I narrow my eyes at her at saka lumapit sa kanya. Fine. I called you baby. Happy? Mabilis nitong sagot habang nakapikit. Very happy, baby love. Hinalikan ko ang tungki ng ilong niya. Mabilis naman itong tumayo. Saka tumakbo sa kwarto niya. Sinarado nito ang pinto. Kinatok ko ang pinto ng kwarto niya. Isabel, tayo na ba ulit? Will you be my girlfriend again? Namaya ng katahimikan. What if ayaw na niya? Yes! Narinig kong sigaw nito mula sa loob. Wait, what? Totoo ba yung narinig ko? Pinihit ko ang doorknob at bumukas naman yon. Isabel, tama ba yung narinig ko? Nakadapa ito sa kama niya at nakabaon ang mukha sa unan. Baby? Gumulaw ang ulo nito ng patango. Inalalayan ko siya pabaliktad para harapin ako. Umiiyak siya. One thing I noticed about her, lately mabilis siyang umiyak. Gusto kong marinig, baby. Did you just say? Yes. Putol nito sa tanong ko. Pinahid ko ang mga luha niya saka siya niyakap ng mahigpit. Napaiyak na rin ako. I love you so much, baby. Salamat. Maraming salamat sa isa pang pagkakataon na maging akin ka. I will make this right. This time. Hindi ka magsisisi na hinayaan mo akong makapasok ulit sa buhay mo. Marahan itong inalapit ang labi ko sa kanya. Pareho kaming umiiyak. Again, we hug. I miss you, Anya. Ibinaon nito ang mukha sa dibdib ko. I miss you too so much, baby. Hinalikan ko siya sa noo. Mahal na mahal kita, Isabel. Mahigpit niya akong niyakap. She's mine again. And always will be. Sa kanila kami naghapunan kinagabihan. She has a loving family. Hindi pala nila kasama sa bahay si Ate Chloe. May sariling bahay daw ang mga ito. Si Ian was more talkative kaysa sa kanyang kakambal na si Ian. Mabuti na lang dahil inaalis ni Ian ang kabang nararamdaman ko. Napag-usapan namin ni Isabel na saka na lang sabihin sa kanila na nagkabalikan na kami. Gusto mo daw ako makausap, Lorenzo? Si Mr. Rosales. Enzo na lang po, Mr. Rosales, sir. Tinapik niya ako sa balikat. Sander, Tito Sander, masyado ka namang formal. Anya, gusto ko po sanang malaman ninyo na mahal ko si Isabel. Aaminin ko po na minsan ko na siyang nasaktan at pinapangako ko po na hindi na yun mauulit pa. Sisiguraduhin ko pong alagaan at pakakamahalin ko ang anak ninyo. I hold on the railings of their balcony na para bang nakasalalay doon ang buhay ko. Alam mo bang ni minsan, hindi ako kinausap ni Ryan about sa kanila ni Isabel. I was waiting na lumapit siya at kausapin ako ng ganito. Lalo na nung binalita sa amin ng anak ko na sinagot na niya ito. Saka ko lang na-realize kung bakit. Maraming salamat nga pala, Enzo, sa pagkakaligtas mo sa buhay ng anak ko. Kung ano man ang nangyari sa inyo nang nakaraan, tapos na yon.
marami kang pagkakataon na bumawi sa kanya at gawin ang tama. Noong sinangkalan mo ang buhay mo para sa anak ko, napatunayan mo na sa akin na totoo ang pagmamahal mo sa kanya. Wala kang dapat ipag-alala pa. Alagaan at mahalin niyo ang isa't isa. Isabel may not be vocal about her feelings pero nakikita ko sa mga mata niya na masaya siya. Sapat na sa akin yun, Enzo. Welcome to the family. Kinamayan ako ni Tito. Nanahimik ako habang pabalik kami ng resort. What's wrong? May sinabi ba si Dad sa'yo? May pag-aalalang tanong niya. Hindi ako umimik. Baby, napangiti ako pero hindi pa rin ako kumibo. Nalaki mga mata ko nang hinampas niya ako sa hita. Again? Magsasalita na sana ako nang tinakpan niya ang bibig ko. Umiling siya sa akin saka itinuro si Manong, ang driver nila. Pinaningkitan ko siya ng mata. Tumawa lang ito. Musika para sa akin ang tawa niya. Naglakad-lakad kami sa beach pagdating sa resort. Ano ba kasing pinag-usapan niyo ni Dad? Magkahawak kami habang naglalakad. I told him na mahal ko ang prinsesa niya. At dahil gwapo ako, syempre, pumayag siya agad. I laugh. Seryoso na kasi. She's getting impatient. Baka masapak na naman ako. Nakatulong sa akin yung pagkakaligtas ko sa'yo para makuha ang approval ng dad mo. Alam na rin yata niya na tayo na. Wina-welcome na niya ako sa pamilya niyo. Tumigil si Isabel at hinarap ako. We? Totoo? Kita mo tong babaeng to? Opo, mahal na prinsesa. Kahit tanungin mo pa ang daddy mo. Tuwang niyakap niya ako. I flinch. Nasagi niya ang sugat ko. I'm sorry. Mula sa liwanag ng poste, ay nakita ko ang pagmuso niya. I'm fine, baby. Yakap na ulit. Niyakap ko siya ng mahigpit. Tumingala ako sa langit at nagpasalamat. Hindi ako pala simbang tao, pero alam kong kaloob ng Diyos kung bakit nandito at yakap ko na ulit ang babaeng mahal ko. Everything happens for a reason. Indeed. Lorenzo's Points of View. Napangiti ako ng mukha ng babaeng mahal ko, ang namulatan ko. I was right. We did sleep together, cuddling. Pakipot lang kasi siya. The typical Isabel. Although part of me really do want her. Ayoko namang samantalahin ang pagkakataon. Gusto kong malaman niya na malinis ang intention ko at handa akong maghintay. I can't wait to marry this beauty next to me at i-enjoy ang honeymoon kasama siya. Hinaplos ko ang mukha niya, kahit bagya siyang nakanganga. Hindi naman maipagkakailang maganda siya. I was lucky enough to be with her again, and I'll do my best not to mess things up this time. You're so beautiful, baby. Para kang anghel. Ang inosente ng mukha mo, lalo na tulog ka. Natawa ako ng mahina. Patay na naman ako kung gising siya. Iniwan ko muna siya. I take a bath saka bumaba sa restaurant para mag-order ng pagkain. Nagpatulong ako para iakyat ang mga pagkain in-order ko, saka nagpabili na rin ako ng isang stem ng white rose at inilagay sa gilid ng plato niya. Tapos na akong mag-set up nang mag-ring ang cellphone ko. Si Ate Red. Hi ate, good morning. Wow, may pa-good morning si Mayor. Buhay ka pa pala? Kung hindi sinabi sa akin ni Dad, hindi ko pa malalaman na kamuntikan ka ng mamatay. Hindi ka man lang nag-abalang tumawag, Lorenzo? Inilayo ko saglit ang telepono sa tenga ko. Bakit ba ako napapaligiran ng mababaeng daig pa ang pinaglihi sa tigre? I'm sorry ate. Marami lang talaga nangyari and Jens, I'm fine. Tawagin mo na akong baliw. Pero nagpapasalamat pa ako sa pagkakabaril sa akin. Nakatulong kasi ng malaki ang nangyari sa akin. Nagkabalikan na kami ng babaeng mahal ko at may bonus pang blessing mula sa pamilya niya. It was a blessing in disguise. Alam ko na kaganapan dyan, except sa part na binalikan ka ni Alex or Alexa Isabel. Alam mo bang pamangkin pala siya ni Marga? Siya yung babaeng gusto kong ireto sa'yo. Turns out, nagkakilala na pala kayo. Ang tita niya ang nagkwento sa akin. Nagulat din siya na magkakakilala na kayo pala nila Dad. Tignan mo nga naman
kung maglaro ang tadhana. At utang mo sa akin ang lahat ng yan, Lorenzo. Napakunot ang noo ko. Kung hindi kita ipadukot dati, hindi sana kayo magkakakilala ni Isabel. This time, napangiti ako. Buti na lang may sapak ang ate ko. Ipadukot ba naman ako para lang makipag-blind date? Dinamay pa ng inupahan niyang tao si Isabel. Fine, ate. Thank you so much for playing Cupid. Sana kaya mo din niyang gawin sa sarili mo. Shikers, ayaw niyang pinag-uusapan ng love life niya. Lalo na't bokya ito. I hate you. Subukan mong pakawalan niyang si Isabel. Ipapakasal kita sa biyudang may 10 anak. She ended the call. Awang ang labing na pailing na lang ako. Biyudang may 10 anak? No way. Sa Amazon ang sadista na lang ako, at least. Diyosa naman. Bumalik ako sa kwarto. Tulog pa rin siya. Ngayon lang din marahil ito nagkaroon ng maayos na tulog. Naging stressful ang mga nakaraang araw. Umupo ako sa tabi niya at hinawi ang hibla ng buhok na tumatabing sa mukha niya. Hindi ako magsasawang pagmasdan ang mukha niya. Staring is rude. Anya, pero nakapikit naman ito. May third eye ba siya? Hey, good morning, sleepyhead. Hinalikan ko siya sa noo. How's your sleep? Napanaginipan mo ba ang gwapong ako? Ngumiti ito. Marahil ay naantok pa ang utak kaya walang pambara. She moved her head at ibinaon sa metian ko. Ginawang unan ako. Naglalambing ang girlfriend ko. Natawa naman ako nang tumunog ang tiyan ko. Kanina pa ako gutom, pero inaantay ko siyang magising para sabay kami. Gutom ka na, baby? Nagrereklamo ng tummy mo. Iminulat na nito ang mata at tiningala ako. Not really. Naghahelo lang ang mga alaga ko sa'yo. I pinched her nose, saka dinampian ng halik ang labi niya. Naberdilis niyang tinakpan pagkatapos. Don't kiss me, morning breath. Inalis ko ang kamay niya sa labi. Ngumusi ito. I don't care. As long as it's you I'm kissing. Hinaplos ko ang pisngi niya. Really? Parang batang tanong niya. Cute. Ano kayang napanaginipan nito? At mukhang magandang gising. Yes, baby love. Muli kong dinampian ng halik ang labi niya. Baon ka na. Lalamig ang breakfast natin. Sumunod naman ito at saka pumasok sa banyo. Lumabas ako at nagtimpla ng coffee. Saka dinala sa terrace kung saan nakahanda na ang breakfast. I reached for my phone na makitang papalapit na siya at nagplay ng music. I heard the song from Layla's playlist. Mabuti na lang mahilig sa music ang kapatid ko. Napangiti ito nang inalalayan ko siyang maupo at iniabot sa kanya ang rose. She mouthed thank you. Mukhang nagustuhan niya ang kanta dahil ang lapad ng ngiti niya. Hindi ko alam na mahilig ka pala sa ganyang music. Mukhang bumabalik na ang katinuan nito at may nahimigan akong kapilyahan sa tanong niya. I heard it from Layla. Ayaw mo ba? Umiling ito. I love it. Nakangiting sagot nito. Love you every minute, every second. Love you everywhere. And any moment. Always and forever, I know. I can't quit you cause, baby, you're the one. Sinabayan ko ang kanta. Namula ang pisngi niya habang nakatitig sa akin. Kinikilig na yan. Tumayo ako at hinila siya, saka isinayaw. Hindi naman ito tumutol. I like the way you try so hard when you play ball with your friends. I like the way you hit the notes. In every song, you're shining. I love the little things. Like when you're unaware, I catch you still a glance and they smell so perfectly. Hinilig niya ang ulo niya sa dibdib ko habang sinasayaw ko siya. I can feel her smiling. I sway us both playfully na ikinahalakak niya. Hinawakan ko ang mukha niya nang matapos ang kanta. I'm in love with you. I'm in love with you too. Sagot niya. But I'm hungry. Sabay pout nito. Ow! Baby, that's cute. Let's eat. Inuna kasi ang landian. Naubos namin ang lahat ng pagkain. Hinimas nito ang tiyan. Now I'm full. Inamoy-amoy nito ang rosas. Tumingin ito pagkatapos sa malayo.
Baby, what's wrong? Nagbabago na ba ang isip niya? Paano ang mami mo, Enzo? Paano kung ayaw niya pa rin sa akin? Nakahinga ako ng maluwag. Haharapin natin siya pagbalik natin ng Manila. Kung hindi kanya matanggap bilang babaeng mahal ko, wala na tayong magagawa. Malaki ang kasalanan niya sa atin, baby. At kahit mami ko siya, hindi na ako papayag na sirain niya ulit tayo. Kahit itakwil niya pa ako. Tumayo ako at hinila siya para yakapin. Promise me na kahit anong gawin at sabihin niya, hindi mo ako iiwan. I pleaded. Pinasil niya ang ilong ko. Opo, promise. We're in this together, baby. Ako naman ang kinilig sa sinabi niya. Saglit siyang lumayo sa akin at saka humarap sa dagat. Enzo, ang kumpanya ninyo. Tita Colleen will hand me her shares and that will make the major stockholder of your company. Sinabi na niya sa akin kagabi na sinadya nitong pumasok sa kumpanya namin para gumanti. Pati na rin ang tita niya. Hindi mababago ng kumpanya ang nararamdaman ko sa iyo, Isabel. I love you. Niyakap ko siya habang nakaharap siya sa dagat. Hinalikan ko ang likod ng ulo niya. Sapat ng natitirang shares para sa mga kapatid ko. I don't care if you own the company. I don't care about the money. Kahit maghirap pa ako basta kasama kita. I can be your employee and I love to work for you. Naramdaman ko ang pagpatak ng tubig sa kamay kong nakayakap sa kanya. Suminghot ito. I'm sorry. Binalak ko talagang maghiganti sa inyo. Nasaktan kasi ako. Sabay hikbi niya. Pinaiyak ko na naman ba siya? Pinihit ko siya kaharap sa akin. Baby, pinahid ko ang mga luha niya. Wala kang dapat ihingi ng tawad. Alam mo bang dahil sa iyo, naisalbang kumpanya sa posible nitong pagsasara? Marami kayong naisalbang kahanap buhay. At lalong-lalo na, tinulungan niyong bumangon at muling umagat ang Levisti Corporation. Ako ang dapat humingi ng tawad sa iyo. At magpasalamat, dahil kahit galit ka noon, hindi mo naman maitatanggi na tinulungan mo pa rin ako at ang kumpanyang pinaghirapan ni Daddy. Niyakap ko siya. Hindi ka galit sa akin? Natawa ko. Silly, bakit naman ako magagalit sa iyo? Hinalikan ko ang noo niya. Ikaw ba? Napatawad mo na ba ako? Tumango ito. Duh! Sasagutin ba kita kung hindi pa? She rolled her eyes. My Isabel is back. I love you, maldita princess, baby. Tinaasan niya ako ng kilay. Oh no. I love you to sungkit, drama king, corny. Saka ito tumakbo papasok sa sala. Anong sabi ko sa'yo dati tungkol sa word na sungkit? Sigaw ko. Habulin ko na sana siya nang may kumatok sa pinto. Siya nang nagbukas nito. Ma'am? Si Tita Tricia. Tita Isabel. Sinugod siya ng yakap ni Maui. Maui? Sion? Pumasok ang mami niya, karga si Sion. Good morning sa inyo. Iiwan ko muna sa inyo itong dalawa. May importante akong lakad. At off ni Yaya May, kaya walang may iwan sa kanila. Kukunin sila ni Chloe mamayang 10 a.m. Bye! Lumabas na ito matapos iabot si Sion kay Isabel. Tito Enzo, tuwang tili ni Maui nang makita ko. Hi baby girl! Ngiting bati ko sa kanya. Sinaman ako ng tingin ni Isabel. Bakit na naman? I recalled what I said. Aha! Ayaw niyang tinatawag kong baby ang pamangkin niya. Silosa? Zoe Morin, nag-breakfast na ba kayo ni Zion? Tanong niya sa pamangkin. Yes, tita ganda. Bibong sagot ni Maui. Lumapit ito sa akin at akmang nagpapabuhat. Maui, no! May sugat si Tito Enzo sa balikat. Bawal siyang magbuhat ng mabigat. Natulala ako sa kanya. Bagay dito ang maging ina. Anakan ko na kaya siya. Nakinig naman si Maui at naglaro na lang ng iPad niya. Bakit ka ganyan makatingin? Nilalaro nito si Sion habang nakaupo sa sofa. Lumapit ako sa kanya. Bagay sa'yo maging mami. Gawa na tayo ng baby? Bulong ko. Binatukan niya ako na ikinatawa ni Zion. Kita mo itong magtiyahin na to. May mga bata, umayos ka.
So kung wala na yung mga bubwit, pwede na? Mamaya na lang, baby. Nakangising tanong ko. Pero lumayo na ako. Baka tamaan na naman ako. Binato niya ako ng tropilo. Highest. Maui, oh. Inaaway ako ni Tita Isabel mo. Sinumbong ko siya sa bata. Binitiwan naman ni Maui ang iPad niya. Tita, babala nito sa tiyahin. Saka ako kinis sa pisngi. Nanlaki ang mata ni Isabel. Huwag niya sabihin pati bata. Pagsisilosan niya. Evil Green. Nakipaglaro ako kay Maui. Hindi ko siya pinapansin. Padaan-daan naman ito sa harap namin. Zion was playing on the carpet. May mga ikinalat itong laruan doon. Tito Enzo, ikaw ang prince ko at ako ang princess mo. Kunwari alas ako at pipigilan mo ako. Lalo akong napangiti. Sure, Princess Maui. Yumukod pa ako sa bata. Nakataas naman ang kilay ni Isabel. Nang pasimple ko siyang tinignan. My sweet prince, I'm sorry, but I need to go. Bye. Cute na acting ni Maui. Please, princess, don't go. Stay with me. I'm begging you, please. My princess. Halos matawa ako sa acting ko. Oh, sweet prince. Somebody will come and make you happy. I need to go. Bye-bye. Nilapitan nito ang tiyahin at may ibinulong. Saka hinila si Isabel sa tabi ko. She is your real princess, sweet prince. Sabi ng bata. You can kiss her. Napangisi ako at inilapit ang mukha ko kay Isabel. Yee! Tili ni Maui. Pati si Zion ay pumalakpak. Bago pa maglanding ang labi ko sa labi niya, tumagilid dito, kaya sa pisngi ko siya nahalikan. And they live happily ever after. Pumapalakpak na sabi ni Maui. Patalikod sa amin ni Maui ay piningot niya ako sa tenga. Huwag mo ini-encourage ang bata. Ano na naman ba ang ginawa ko? Kinulit siya ng pamangkin niya na manood kay Dora. Malay ko ba kung sino yon? Then, I realized it was a stupid cartoon program. Binuhat niya si Zion at pinaupo sa tabi ko. Maui was sitting on my right. This is it. Ganito kami kung sakaling magkaanak kami at magkaroon ng pamilya. Napangiti ako sa isiping yon. Siya naman ay nakatulalang nakatingin sa amin ng mga bata. Namula ito nang magtama ang mga mata namin. Iniisip niya rin ba ang iniisip ko? Dumating naman si Ate Chloe para kunin ang mga anak. Pinagalitan niya kaming dalawa. Dahil hinayaan naming magbabad sa panonood ang mga anak. Dapat daw kalahating oras lang. Kailan mo balak bumalik ng Manila? Tanong ko sa kanya. Nandito kami sa sala at parehong nagtatamad-tamaran. The day after tomorrow. Kailangan na ako sa Zoe Grand. Ikaw ba? Nilaro-laro ko ang mga kamay niya. Alam mo namang doon ako kung nasaan ka. I stayed because of you. Pagkatapos nating maghiwalay ng matagal, hindi na ako papayag na malayo sa'yo. Tinignan niya ako sa mukha. What is it, baby? Ang corny mo? Tinulak niya mukha ko palayo. Mahal mo naman. Sinundot ko ang tagiliran niya na siyang ikinagulat niya. Ang lakas ng kiliti. Do it again and I'll kill you. Namumula ito. Napaka-brutal. Kill me with love. I'm a willing victim, baby love. Pinaliguan ko ng halik ang mukha niya. She's going to be the death of me. Lorenzo's points of view. Hinatid ko na muna si Isabel sa kondo niya bago umuwi ng bahay. May mga pinamili siyang pasalubong para sa mga kapatid ko, lalo na kay Laila. She adore my sister at ganon din naman si Laila sa kanya. Mabuti naman at naisipan mo pang umuwi, Lorenzo. Sa labong ni Mami sa akin, ibinigay ko ang mga dala ko sa kasambahin namin. I don't want to listen to her. Anong pumasok dyan sa kokote mo? At nagawa mong isang kalan ang buhay mo para sa babaeng yon. As much as I hate fighting with her, hindi ako papayag na ituring niyang kung sino lang si Isabel. Mahal ko si Isabel, ma'am, at wala akong hindi gagawin para sa kanya, kahit paibigay ang buhay ko. Kalmado kong sagot, but I mean it. No! Layuan mo ang babaeng yon, Lorenzo. The girl is fake. Ayoko sa kanya at hindi ko siya kailanman magugustuhan para sa'yo. Nagsinungaling siya sa ating lahat.
By pretending to be Alex, hindi mababago ang pagtingin ko sa kanya kahit paubod siya ng yaman. Really no, ma'am? Ano bang ginawa ni Isabel sa kanya para kamuhiin niya ito? What made you think na makikinig ako sa inyo, ma'am? Mahal ko si Isabel. Whether you like it or not, she has her reason kung bakit kinailangan niyang gamitin ang pangalang Alex. Hindi siya nagsinungaling. We didn't give her the chance para magpakilala sa atin kung sino talaga siya. She was going to tell me, pero bago pa man niya magawa yon, siniraan niyo na siya sa akin. You can't lecture me about her lying because you did more than that to us. Naging mabuti akong anak sa inyo at wala akong nakikitang rason para patuloy niyo akong pahirapan. Nagawa ninyong ilayo sa akin si Alena, hindi ako papayag. Napati kami ni Isabel, paghihiwalayin niyo. Nagsalubong ang kilay ni Mami. Don't tell me, nakipagbalikan ka sa babaeng yun, Lorenzo. You must be out of your mind. Sigaw niya. Call it whatever you want, ma'am. Pero mahal ko siya. Kahit itakwil niyo pa ako. Mahal ko si Isabel. No one and nothing could change that. So deal with it. Kung gusto niyo pa akong maging anak. Umakyat na ako sa pupunta sa kwarto ko. Nakasalubong ko si Dad, na marahil ay kanina pa nakikinig sa usapan namin. I'm sorry, Dad. Sambit ko bago tuluyang umakyat. I pack my things. Babalik na muna ako sa kondo ko. Hindi ka alis ng bahay na ito, Lorenzo? May pagbabanta sa boses ni Mami. Nang bumaba ako, bit-bit ang katamtamang laki ng bag na naglalaman ng ilang gamit ko. Hindi na ako bata para diktahan ninyo sa dapat at hindi dapat kong gawin, Mami. I'm old enough to decide on my own. Napahawak ito sa dibdib. Sige na, Enzo, umalis ka na. Ako nang bahala sa mami mo. Mabilis akong lumapit kay Dad at yumakap sa kaumalis. Lorenzo, sigaw ni Mami. Sana dumating pa rin ang araw na matanggap ni Mami na si Isabel ang mahal ko. Nasa kondo na ako nang magring ang cellphone ko. It was the love of my life. Hell, baby, gusto ko ng siomay. Hindi nga pala uso ang mag-hello sa amin. Siomay daw? Tama ba ang dinig ko? Uy, nakikinig ka ba, Lorenzo? Sabi ko gusto ko ng siomay. Saka pizza na rin. Saka chocolates din nga pala. Tinignan ko ulit ang screen ng CP ko. Sinigurado ko lang na si Isabel ang kausap ko. Bakit parang naglilihin na siya? Wala pa naman akong naipaplantang bini sa kanya. Did I just think about? Wow, mukhang gutom ang baby ko ah. Hindi ba kayo lalabas na, Abby? Tanong ko. Baka kasi pinagtitripan niya lang ako. Narinig ko ang pagpalatak niya. Hindi kami lalabas na, Abby. Dahil hindi magandang pakiramdam ko. At mukhang wala ka namang balak bilhin ang mga gusto kong kainin. Bakit ba kita tinawagan? Bye! Ang sungit niya talaga. Para nagtatanong lang. Problema niya. Sinubukan ko siyang tawagan, pero hindi na niya sinasagot. Mamaya nakatanggap ako ng text mula sa unknown number. Kung ako sa'yo, bibilhin ko ang mga binanggit niyang pagkain bago sumabog ang bulkan. Trust me, Enzo, kung ayaw mong mahirapan sa mga susunod na araw. Abby. Mabilis pa sa 4:00 lumabas ako ng kondo, bitbit ang susi. Binili ko ang siomay, pizza, at chocolates na request ng prinsesa. Bumili na rin ako ng ice cream, saka nag-drive papunta sa kondo niya. Nahirapan akong mag-doorbell sa dami ng hawak ko pagdating sa unit niya. Malaki ang ngisi ni Abby nang pagbuksan niya ako ng pinto. Mabuti naman at marunong kang makinig. Trust me, I just save you from upcoming storm kung sakaling hindi ka dumating. Kinuha niya ang madala ko at inayos sa lamesa. Nasaan siya? Naglilihi ba yung kaibigan mo? May nangyari ba sa kanila ni Ryan na hindi ko alam? Nakatikim ako ng batok kay Abby. Pag may craving ang babae, naglilihi agad. Pinandilatan niya ako ng mata. Subukan mong iparinig yan kay Isabel nang malintikan ka. Wow! All this time I thought Abby was an angel na hindi makabasag pinggan. Bakit pa ako magtataka? Best friend niya si Isabel. Malamang. May saya din yan. Natigilan ako nang marinig ko ang sigaw ni Isabel. Nagkibit balikat naman si Abby
Kita mo na? Babe! Baby! Tumakbo ako sa kwarto niya. What happened? Bakit ka sumisigaw? Nasa kama ito at hawak ang tiyan. Bakit nandito ka? Nilapitan ko siya. Namumutla ito. Dinala ko yung mga pagkain gusto mo. Sukat sa sinabi ko, ay bigla itong tumayo at lumabas ng kwarto. Anyari? Kanina lang namimilipit siya. Sinundan ko siya. Nasa sala na ito at nilalantakan ang siomay na nasa lamesa. Kumuha din ito ng pizza. Damn, gutom lang pala. Natawa ako. She pouted when she heard me laugh. Abby was grinning while devouring the pizza. So pinagtripan nga nila ako. Umupo ako sa tabi ni Isabel. Ako nang naglagay ng iced tea sa baso niya na marahil ay tinimpla ni Abby. Thank you. Sabay halik nito sa pisngi ko. Sulit naman ang effort ko. Naubo naman si Abby na agad sinamaan ng tingin ng kaibigan niya. Umayos ka, Abigail. Nakikikain ka na nga lang. Saway nito sa kaibigan. Abby just rolled her eyes. What's with the cravings, baby? Tanong ko. I heard Abby chuckle. Pero namin siyang sinamaan ng tingin ni Isabel. Itinaas nito ang dalawang kamay, kumuha ng pizza saka pumunta sa kwarto niya. It's the time of the month. Nakangusong sagot ng nobya ko. Napakamot naman ako sa batok. Clueless pa rin ako. Nilagyan ko pa ng siomay ang platitong hawak niya. Anong ibig mo sabihin, baby? May red tide. Sagot niya saka pinagpatuloy ang pagkain. Lalo akong naguluhan. Napansin niya siguro ang pananahimik ko. I had my period, baby. Sorry kung naabala kita. Muli niya akong hinalikan sa pisngi. The wonders of foods. Kaya naman pala, dapat kong ihanda ang sarili ko. Women plus their period can be crazy and grumpy as hell. I've seen it on Laila. Inayos ko ang mga pinagkainan niya at iniligpit. Nilagay ko sa dining ang sobrang pagkain. Sakaling kumain pa si Abby. Saka ako bumalik sa sofa, katabi niya. Inihilig nito ang ulo sa balikat ko. Feeling better, baby? Ginalaw nito ang ulo bilang sagot. Nagkita na ba kayo ng mami mo? Umayos ito ng upo. Yes, and she knows na nagkaayos na tayo. Hinalikan ko siya sa noo. Galit ba siya? Anong sabi niya? Hinaplos nito ang puson at bahagyang napangiwi. She's in pain. Wala kang dapat ipag-alala. Do you have the thing na pwedeng lagyan ng hot water sa loob? Pag-iiba ko sa usapan, ayokong sirain ang ngayon ay maayos niyang mood. Heating pad? Anya. Tumango ako. Effective yun kay Laila. Nasa bed ko. Agad kong kinuha ito at nagpainit ng tubig. Mabuti na lang may heater sila. Binigay ko sa kanya nang matapos ko itong lagyan ng tubig. How did you know about this stuff? Anya shilling on me. Laila, sagot ko. Inayos ko ang throw pillow and cuddled with her. I know it will make her feel better. Thank you, baby. Effective ang pagkain. Kanina lang ay masungit siya habang kausap ko sa telepono, pero ngayon, mas matamis pa siya sa tsokolate na dala ko. Anything for my baby love. Hinalikan ko ang likod ng ulo niya. Ayaw pa rin sa akin ng mami mo? May bahid ng lungkot sa tanong niya. Wala naman siyang choice, kundi ang tanggapin ka. Mahal kita, at wala akong gustong makasama habang buhay, kundi ikaw lang. Pumihit ito paharap sa akin. Ibinaon ang mukha sa pagitan ng balikat at leeg ko. Thank you for loving me, and I love you too. Gusto ko tong side niya na ito. Akong dapat magpasalamat. Thank you for the second chance, baby. Iniangat ko ang mukha niya, saka ginawaran siya ng halik sa labi. Naagad naman niyang tinugon. Oh my God! Ang lapit ng kwarto. Huwag dyan sa sopa, please. Si Abby. Ikaw ang bumalik sa kwarto, Abigail. It's comfy here. Ganti niya sa kaibigan. Pansin ko nga eh. Bet na bet mo yung pwesto mo dyan. Gusto ko na nga kayong picturean. Sesan ko kay Tito Sander. Wait, saka ito bumalik sa kwarto. Abigail? I hate you. Umalis na ito sa pagkakayakap sa akin. Doon na lang tayo sa room mo, baby. Sabay kindat ko sa kanya.
Gumawa ang labi nito. Tumayo ako saka siya binuhat. Bridal style bago pa man siya tumutol. Close the door. I smirk at sinunod ang gusto niya. Nilak ko ang pinto. Hoy, hoy! Anong gagawin mo dyan? I'm calling Tito Sander right now. Sigaw na Abby mula sa labas. Guys, not so loud. The walls aren't that thick. Tumatawang dagdag pa nito. I'm going to kill you, Abigail. Shut up! Namumula ang mukhang sigaw nito kay Abby. Inaasar ka lang ni Abby. Lay down. I'll leave kapag tulog ka na. Hinalikan ko siya sa noo. Inantay ko siyang mahimbing bago lumabas. Nanonood naman ng TV si Abby. I'll go ahead. She's asleep. Gusto mo bang ibili ko na lang kayo ng dinner? Para hindi na kayo magluto? Nagliwanag ang mukha niya. Mga babae talaga. Basta pagkain. Ow! What a perfect boyfriend you are. I will tell Isabel to marry you. Bukas na mismo. Natatawang lumabas na ako. She's crazy as Isabel. Alexa Isabel, points of view. Wala na si Enzo paggising ko. Madilim na rin sa labas. Hindi na rin sumasakit ang puson ko. Napangiti ako nang maalala kung paano ako alagaan ni Enzo. Maganang pakiramdam na lumabas ako ng kwarto. Great! You're awake, sleeping beauty. Kakain na tayo. Thanks to your awesome boyfriend. Hindi na natin kailangan magluto. May kasalanan ka pa sa akin, Abigail. Paalala ko sa kanya. Best, ang alam ko hindi ka naman magsasaka. Kaya hindi ka magtatanim, di ba? Saka mas malaki ang kasalanan mo sa akin. Kung maglabing-labing kayo ni Enzo, wagas. Sa harapan ko pa talaga. Hustisya sa single. Sinasaktan mo ang kaloob-looban ko. Madrama nitong sabi. Bakit kasi hindi mo pasagutin si Liam? Alam ko namang may pagtatangi ka sa pinsan ko. Naubo ito sa sinabi ko. God, are you insane? Napakaisip bata ng pinsan mong yon. Sasakit lang ang ulo ko sa kanya. Don't forget, mas matanda ako sa kanya ng 2 taon. Hindi naman halata. Babyface naman si Abby. Yan bang sinasabi mo sa sarili mo? Para pigilan yung nararamdaman mo para kay Liam, Abigail? Yung iba nga dyan, ang lalayo ng gap eh. In the face of love, everyone is equal. Everyone have the freedom to love and to pursue their happiness. Natahimik ito. I don't know, Isha. Anyways, bakit ba sa akin napuntang usapan? We're talking about Enzo. He's obviously romantically inclined to you at masaya ako noong nagkaayos kayo. I was right about him from the start. Hanggang natapos kami, wala siyang bukang bibig kundi si Enzo. Kakatapos ko lang maghugas ng plato nang tumawag si Sungkit. Hi baby, how are you feeling? Nag-dinner na ba kayo? Naninibago pa rin ako sa pagiging sweet at maalalahin niya. I'm fine. Kumain na po kami. Ibinili kasi kami ng pagkain ng super thoughtful kong boyfriend. Narinig ko ang pagtawa niya. Wow, ang swerte mo naman pala sa boyfriend mo, miss. Itong boyfriend mo bang ito, gwapo? Typical Enzo. Natawa ako sa takbo ng usapan namin. Well, he's charming and lately, he's been extra sweet. And yes, my baby is super gwapo. Sana nakikita ko ang reaction niya sa sinabi ko. Hindi nga baby. Super gwapo ako. I bet he's grinning like an idiot. Hey mister. We're talking about my boyfriend, not you. Biro ko sa kanya. And oh, I love him very much. Nakangiting dagdag ko. Saka ko mabilis na ini-end ang call. Maya-maya ay nag-text ito. I love you too so much, baby loves. Dream of me. Good night. Hanggang kinabukasan ay malapad ang ngiti ko. Binati ko ang bawat empleyadong nakakasalubong ko. Who are you? And what did you do to Isabel? Tanong ni Abby habang papaakyat kami sa office. I just rolled my eyes. Kahapon pa siya. Iba talaga ang nagagawa ng pag-ibig sa tao. Sa bagay, mas maganda yung ganyan. Pabor sa nakakarami. But I'll miss my fisty best friend for sure. Naging abala kami sa mga sumunod na oras. Natambakan ako ng mga paperworks.
Alam kong maging si Enzo ay marami ding inaasikaso sa office niya. Isabel, hindi ko pinansin si Abby. Miss Rosales, or should I call you soon to be Mrs. Leviste? Ay, bagay. Anya. Tiningnan ko siya. Nakuha naman niyang marahil na wala akong oras para makipagbiruan. Tumawag ang tita Colleen mo. You need to be there at Levistes Corporation this afternoon. Importante daw na nandoon ka. Tinawagan ko agad si Enzo pagkatapos naming mag-usap ni Abby. Although this is all part of the plan, kinakabahan pa rin akong harapan sila. Mabuti na lang tita Colleen will be there at syempre si Enzo. Kabado ako habang papasok sa conference room kung saan gaganapin ang meeting. Nasabi na sa akin ni Enzo na formal na nila akong ipapakilala sa board. Ladies and gentlemen, let us all welcome Alexa Isabel de Luna Rosales, the major stockholder and the new owner of Levistes Corporation. Sinalubong ako ng malakas na palakpak. Nilapitan ako isa-isa ng board members. Pati na rin ang dad ni Enzo. Iha, maraming salamat sa pagsalba sa kumpanya. Malaki ang utang na loob namin sa'yo. Kahit paano ay nabawasan ang kaba ko nang kinausap ako ni Tito Reynold, ang daddy ni Enzo. Akala ko ay galit siya sa akin. Tito, bilib din naman ako sa babaeng ito pagkatapos niyang bilugin ang ulo ng anak ko. Ngayon naman pati ang kumpanya ng pamilya namin, siya na rin ang nagmamay-ari. Ano pa bang gusto mo, Alexa Isabel? Baka pati asawa ko gusto mo ring kunin. May pag-grand entrance ang Dragona. Damn! Agad itong nilapitan ni Tito Reynold at inago ang hawak na mic sa kanya. Mabilis naman itong nakalapit sa akin. Kinuha ang goblet na may lamang tubig sa kalapit na table, saka isinabi sa mukha ko. Napasinghap ang mga tao sa paligid. Ma'am! Agad akong dinaluhan ni Enzo at pinahiran ng mukha ko gamit ang panyo nito. Boy Scout talaga ang baby ko. Laging may panyo. What is wrong with you? Galit na sigaw ni Tita Colleen sa Dragona. Get out of our lives. Nagulo lang naman ang mga buhay namin simula nang dumating ang babaeng yan. Sabay duro niya sa akin. Enough, Mom. Stop making a scene. Walang kasalanan si Isabel. Ikaw ang nagpapagulo sa buhay natin, not her. This meeting is over. Have a nice day, everyone. Hinila ako ni Enzo at dinala sa loob ng opisina niya. I'm sorry, baby. I'm so sorry. Niyakap niya ako. Hindi ko alam na darating si Mami. Enzo, I'm fine. Inaasahan ko na rin naman na may mangyayaring ganito, except sa saboy tubig. Galit ka ba? Huwag ka sanang papaapekto sa mga sinabi ni Mami. I can't lose you. I'm sorry, baby. Hinawakan ko ang mukha niya. Baby, I'm not going anywhere. I'm yours. Gaya mo. Hindi na ako papayag na paghiwalayin tayo ng mami mo. Not anymore. Thank you, Isabel. Hinalikan niya ako sa noo. Napayakap naman ako sa kanya. Mr. L, Lex, si Mitch. Nasa labas si Ma'am Colleen. Gusto lang daw niyang magpaalam. At siguraduhin ayos ka lang, Alex. I mean, Isabel. Nginitian ko si Mitch. Pinapasok naman ito si tita. Wala na kayong dapat ipag-alala. Nakausap ko na ang board pagkalabas ninyo. They understand. Isabel, are you alright? Baling sa akin ni tita. Yes, tita. Thank you so much. Niyakap ko siya. Lorenzo, take care of her and please, don't let your mom do stunt like that again. Nakakahiya. Baling niya kay Enzo. Call me anytime kapag may kailangan kayo. Nagpaalam na si tita. So, technically you're my boss. Right, baby? What should I call you now? Hawak nito ang panga at nag-iisip. How about my boss, baby? Nakangisin nitong sabi. Gaya-gaya ka. Movie kaya yan? Narinig ko na yan. Natatawa na lang ako sa kakornehan niya. Boss baby, I love you. Hindi mo ako boss. Kasi hindi naman ako dito magtatrabaho. Ikaw pa rin ang boss dito. Papalaguin mo ang kumpanya para sa mga magiging anak natin.
Huli na, para bawiin ko ang nasabi ko. Kinagat ko ang labi ko. Anak agad, Isabel. Advance mag-isip. Sawi ng utak ko. Biglang nagliwanag ang mukha niya. Anak natin. Nakangising ulit niya. Sa dami ng sinabi ko, yun lang talaga ang narinig niya. Kinurot ko siya sa tagiliran. Puro kakalokohan. Mahal mo naman ako. Mabilis niya akong niyakap. I do. Mahal ko talaga siya. Mahal na mahal.